So, mabagyong gabi, mga minamahal kong kapatid kay Christ, no? At tayo po ay lagi niyang iniingatan, prinoprotektahan, at nangako siya hindi tayo pababayaan at iiwan kahit kailan. So, malamang narinig niyo on my background dahil yes, ang bagyo po ay talagang signal number 4 po tayo, no? At we are very confident that this storm will pass without touching even one na mapinsala tayo, no? Because the Lord Himself is our protector. Okay? So, hindi ko sasabing ingat mga kapatid. No! Iingatan tayo ng Lord Jesus. Yan, dinig nyo ba? Iingatan tayo ng Panginoong Jesus dahil yan po ang kanyang pangako po sa atin. Okay? Pero actually, ang topic po natin ay hindi tungkol sa bagyo, kundi tungkol sa isang comment na ayaw ko sabihin na hindi ko nagustuhan. Pero I'd rather correct it. I'd rather rebuke it, no? By true love. True love. Sabi niya, makakasama ka ba sa rapture? Ayan ang comment niya sa akin. Sabi niya ganon. Nakagawa ka ba ng mabuti? Nagagawa mo ba yung mabuti? Yung mga dapat mong gawin. Ayan. So, parang ang basihan talaga niya ay in order for you to be included in the rapture of the church, you must do good things, which is the very opposite of the gospel. In the gospel, wala pong ibang paraan o pamamaraan ng kaligtasan maliban sa Panginoong Jesucristo. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. That's very, very clear in the scriptures. And I don't understand these people why they kept on insisting that their works will count, as if the Lord will base their salvation from it. That's very wrong. In the scriptures, makikita po natin ang biyaya ng Panginoong Hesus napakasagana. Samantalang ang tao, sabi po ng aklat ng Roma, ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. So paano mo, how in the world na may NRDMC po kasi nagpadala kanina sa atin. So tutuloy po natin, how in the world na pwede mong ipagmalaki ang iyong mga good works. Alam niyo po ba nakakatakot po yan? Kasi if you are boasting on your works, you are sabi ng Bible, you are apart from Christ. Apart, ibig sabihin, hiwalay ka. Okay? Sabi ng Bible, in order for you, no, na maihiwalay kay Kristo, kailangan bumalik ka sa law. The law of Moses, makinig mo mabuti, importante po ito. Yung law of Moses po, ito po ay ibinigay upang ipakita sa buong mundo, sa mga tao sa buong mundo na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Let me put it this way. The law serves as a mirror. Para po siyang tinatawag na salamin, no? Nga naman, magsalamin ka, makikita mo yung tunay mong anyo at kalagayan. Hindi po kaaya-aya sa mata ng Diyos dahil ang makikita sa salamin doon ay ang kasalanan. Pagiging makasalanan. Well, ito po ang heart of the matter. Ibinigay ang law para makita ng tao na siya ay makasalanan at hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. No matter how hard they try to save themselves, no, they cannot save themselves. That's why they need a Savior. Binigay ang law para ang mga tao makita nila ang kanilang mga sarili na nangangailangan sila ng Savior. So ang ending po nito, nakapunto pa rin kay Jesus. Jesus is the only Savior of mankind, qualified to be a Savior because He is God. Okay? You cannot fathom, anong tawag dito? The power of God. You cannot fathom, His mighty power. Hindi mo kaya. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. No? May nagsasabi,
Masipag ako mag-Bible study, masipag ako mag-church paglinggo, as if parang ibabatay ng Panginoon doon ang kaligtasan mo. Maliwanag po sa Bible, for God so loved the world, okay, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, anong sabi? Will not perish but will have eternal life. Eternal life belongs to Jesus alone. Hindi yung sa gawa mo. Ngayon, ano ba ang purpose ng mabubuting gawa? Ang purpose ng mabubuting gawa ay para magamit natin to reach out people, to bring people to the Lord. Maging good example tayo sa ibang mga tao, hindi dahil ginagawa natin, kundi dahil ito'y built-in na po sa atin at ito po ay automatic na makikita ng mga tao at masasabi nila, hey, mga anak nga kayo ng Panginoong Hesukristo. Tunay nga, you belong to God. There is something in you that I really also want to have. Mga tao mamamangha sila. Ano ba ang meron sa inyo? Actually, nangyari po yan, patuo po sa akin. Bakit daw nakakangiti ako despite ng ganito, despite ng ganyan? Isa lang ang sagot ko, Jesus. Siya ang pumuno sa lahat. No, alam nyo, ang tao ay papanganak dito sa mundong ito at sa kanyang being ay parang kulang, no? At ang void na yon ay mafe-fill lang ni Jesus. Kaya pag tinanggap mo na si Jesus, therefore you are complete. There is this one lovely and beautiful sister of ours in the Lord. Way back, I think it was 2011 when we tackled this with the leading of our former pastor, no? Dito po sa dating church po namin. Sabi niya, ngayon, ano ang testimony ninyo? Sabi niya. So, nagtaas lahat ng kamay, nagsalita. Pero this very lovely sister of ours in the Lord, is striking po yung kanyang sagot. Okay? Alam na natin ito matagal na Pero why? How in the world, no? Sa araw na yon, sa gabi gabi na po kasi yun, minsan naabot kami ng almost 11 o'clock sa Bible study. How in the world that night? Ito po nangyari. Nagsalita siya. I just realized, sabi niya, matagal ko na rin alam ito, pero nag-sunk in sa akin. Yun sabi niya now it's sunk into me. If you have Jesus, you have everything. Okay? If you have Jesus, you have everything. Yan po ang sabi niya. At ako po ay namangha, no? Ako po ay talaga, kumbaga nag-sunk in din po sa akin through her. Ginamit siya. I have everything. So ano pa yung mga tipong ikababalis ako? Kasi during that time, may iniisip din po ako. No? Ito po namin kinalaman sa health issue ng aming mami, no? Nung buhay pa siya. Siyempre, alam nyo, ang aga namin gumigising para samahan siya sa hospital. Minsan, alam nyo yung doktora po niya, cancer po siya Yung doktora po niya, matatawa kayo, ang tawag na namin doon Doktora Vampire. Alam nyo kanong oras ang kanyang opisina? O ang kanyang, yung ina-attendan niya yung kanyang mga pasyente? Alas 12 ng gabi. Kasi yun daw ang tanging schedule niya. So 12 a.m. every Tuesday and Thursday po siya. No? So, ang ginagawa ko na lang po, i-idlip po ko ng hapon para at least pag hapon na, mga bandang mga siguro mga magte-10 ng gabi, biyabiyahin na kami. Malapit lang naman kasi. So, yun po. So, medyo struggle ako. Siyempre, wala namang problema sa katawan ko. Bata ako noon. Hanggang ngayon, bata pa naman po tayo ng konti, no? Pero mas bata tayo noon. It was 2000, mga 11, mga ganyan. Kaya alam niyo, siyempre, alam niyo ng mga panahon na yon is ako po ay stress, no? Stress. Pero alam niyo, ang daming nag-provide, no, for my mom. Mga kapatid niya sa Amerika, no? Tapos yung mga ibang kamag-anak, yung kapatid ng daddy ko sa Europe, nagtumulong, no? Ay ako ay nagugulat. Nagulat ako. Kaya ito, makinig pong mabuti, yung importance ng grace ng Lord Jesus. Gusto ko i-magnify nyo sa mga buhay nyo.
Kasi kami, hindi niya kami pinabayaan until our dearly beloved mom. Ayaw kong sabihin yung our mom died, no? Of course not. She fell asleep. Natutulog lang po siya. Sabi kasi ni Jesus, pag believer ang pumapanaw, ang tawag niya natutulog. Remember Lazarus? I will wake him because he's asleep. Ni Jesus. Oh, mabuti naman po Panginoon, sabi ng mga disipulos niya. Sige, puntahan na po natin siya sa Bethany para siya ay inyo po pagalingin. Pero Jesus tell them plainly, Lazarus is dead. Sabi niya. So, pag ang believer po pumapanaw, ang tawag natutulog lang po. Kung hindi pa naman ako namangha sa grace ng Lord during that time, ewan ko na lang po sa sarili ko. Kaya when my mom, sabihin na natin, natulog na po siya, it was an Easter Sunday. It was a very, very beautiful day. Yes. For the very first time in years, yung pinakamamahal ng mother namin na Savior niya, na-meet niya for the very first time. Si Jesus Christ. Okay? And that's a celebration. Doon sa natin ng church dati, during that time, kasi Easter Sunday nga po siya, may kantang, oh, happy day. Happy day, happy day. And it was indeed a happy day. If a Christian close their eyes, if a Christian close their eyes, it doesn't mean that they died, but they fell asleep and nasa presence na po sila ng Lord Jesus Christ. Napakaganda po. No? So, ayan po ang nangyari po sa yung mga panahon na yan. Kaya tama, when you have Jesus, you truly have everything. So, anong oras na po? Bakit? Maglalandfall na raw po yata before mag-12, no? So, medyo malakas na po yung mga hangin ngayon. Actually, andito po ako sa balkonahe namin, no? Safe naman po rito, don't worry. So, ayun, yung gusto ko pong sabihin. I feel compelled to share this with you para maiwasan niyo yung mga maling comments na parang yung gawa mo na naman, hindi ka ba, gusto mo lagi isama ang gawa mo? Okay ka lang. Yang gawa mo, resulta yan ng pagiging ligtas mo. Again, yang gawa mo, resulta yan ng pagiging ligtas mo. Hindi yan sukatan or basihan para maligtas ka. Hello? Hello? Di. So, Christianity, it's all about Jesus. Okay? The only thing na ang ginawa sa atin ay tayo ay hinayaan niya mag-respond sa kanyang love, sa kanyang grace, sa kanyang pag-ibig. We are so blessed to respond. Yes, Lord Jesus, I accept you as my very own personal Lord and Savior. And that's indeed the very day na sinelyuhan ka na ng banal na Espiritu Santo. It's very wonderful. How amazing. Grace is truly amazing. Jesus is truly amazing. Okay? We are here. Makinig po mabuti. Now that we belong to Him, now that we belong to Jesus Christ, we are here to represent Him sa mga taong nakakasalamuha natin, sa mga taong alam mo hindi pa born again, hindi pa mananampalataya ng Lord Jesus. Well, I got some news for you. You are an ambassador of the Lord Jesus Christ. Okay? Through grace, through love, through His embrace, very perfect relationship with Jesus. It's not because of anything na ginawa natin, kundi dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Lagi nating ibalik sa krus ni Jesus ang lahat. At the cross, He shouted, Tetelestai, it is finished, at naganap na. It's very literal and it's very simple, but so meaningful, and the meaning is so heavy because it means naganap niya na ang lahat ng dapat ganapin, kaya ang gagawin mo lang, magtiwala ka sa Kanya. Simple trusting the Lord. Simple trusting His grace. Simple trusting His love. Super
duper, daig pa si Uwan na typhoon. Dahil, wow, talaga alam niyo pag naiisip ko, never tayong pinabayaan ng Lord. Yan po ay bagay na talaga nagpapaluha pa rin sa akin. Alam niyo po ba, millions dahil dinadala namin si Mami sa isang mamahaling hospital. Millions of pesos. Hindi pa ako nagtataka ako eh. Hindi ba kayo nagtataka saan ako nakakuha ng ganon? My God. Isa may nagpapadala. Ganon. Malaking amount. Bini-withdraw ko. Nagpadala sa ganito, sa ganyan. It's ngayong bumabagyo, kanina, imbis na i-meditate ko yung matakot ako sa bagyo, hindi, mineditate ko, Lord, ang bait mo sa amin. Grabe. Paano kami nagkaroon ng milyones na gano'n nung panahon ng mother namin eh? Di ba? Na-amaze ako. Lord, na-amaze po ako. Grabe. At kasi sa malaking hospital po, hindi ko na magbabanggit ng hospital. Pero tsak, alam na alam niya yun. And wow, na-confine siya na ilang araw. Pero binawian siya ng life. Ayoko sabihin binawian ng buhay. Pero natulog po siya. Pati rin ako medyo nadadala eh. Pero natulog po siya sa bahay namin. Wow. May kwento po ako. Hindi po ba siya, natulog po siya ng Sunday? Alam niyo nung Friday noon, Good Friday, no, 2013 yan eh. Alam niyo po ba? Meron Tagalized version yung The Passion of the Christ sa Channel 5. May cable pa kami noon. Ngayon, pinatanggalan namin yung cable kasi wala naman ang gumagamit eh. Hindi naman na kasi uso ang cable ngayon. Nasa YouTube na tayong lahat. Ba't pa tayo napunta dyan? Okay. So, may cable pa kami. Pinalabas sa Channel 5 yung The Passion of the Christ. It was being Tagalized. So, napakaganda po noon. Hinahanap po sa YouTube, parang meron din yata. No? So, may eksena roon na si Jesus ay hinahampas. Napakagandang eksena. No? Alam niyo, marami nagrereklamo nung it was being shown in theaters 2004. Madugo. Kanilang gano'n. Madugong masyado, sabi nila. Pero sa akin maganda yun eh. Because pinakita roon yung pagmamahal ng Diyos sa buong mundo. Diba? Hinayaan niya ang kanyang anak na dumanas ng gano'n. So, yun po yung eksenang pinapalabas doon sa television. May cable pa kami at inahampas ang Lord Jesus doon sa eksena. Ang aktor dito si Jim Caviezel, ang galing niya, superb, no? Ang pagka-portray kay Lord Jesus. At ang director, syempre, ang paborito ko rin na aktor, Mel Gibson. Ay, siya po yung actor sa Braveheart and all that. And then, ayun, Oscar winner si Mel Gibson, ha? Nanalo ng Oscar yan. So, hindi siya pipitsuging aktor, bigatin siya. Ba't ba tayo napunta ron? Yun, so si Jesus doon sa eksena, si Jim Caviezel, gumaganap na Panginoong Kristo, hinahampas siya. And then, alam niyo, mother ko, that time, hirap na siya. Even yung dumi. Kasi sabi ng doktora niya, hintayin na lang sa bahay yung araw na yun. That day. Para at least mapakain namin o ano yung gusto niya. O gano'n. Nakita niya doon sa eksena si Jesus. Minulagat niya yung mata niya. Mami, look at the TV. Ako, who is that? Ako, sino yan? Di ba si Jesus yung hinahampas? Alam niyo sagot niya? Ang ini-expect ko lang sa sagot niya, si Jesus. Pero hindi, ang sagot niya ganito, Jesus, kunin mo na ako, sasama na ako sa iyo, Jesus. Ayun ang sagot niya, kinilabutan ako. Jesus, sasama na ako sa iyo. Kunin mo na ako. Then, after 2 days, that's it. That's the grandest day sa buong buhay niya dahil pumunta na siya kay Lord Jesus. No? So, medyo pasensya na po, napahaba. No? Sa gitna ng bagyo, nag-vlog ako. Dahil lang nasa isip ko talaga yung namangha ako, paano ako na-bless ng effortless, no? Yan ang nasa isip ko. Yun ang meditate ko at share ko lang po sa inyo. So, yan, maglalandfall na yata anong pangalan nito? Uwan. Mayamang konti lang. And then, ang sabi ng latest ng Pag-asa, mamaya pong 10, meron muling report, no? Parang ito ay hihina na.
So, hindi niyo, nakaraos tayo sa bagyo. Nakaraos na hindi ko inisip dahil minemeditate ko yung kabutihan ng Lord sa buhay. Nga, no? Ang daming amount of money, no? Then, wow! Then, di ba? Pag Kristyano ka no? Dahil ang Lord kasama natin. God bless po. At iingatan tayo ng Lord lagi.